Tumayo tayong lahat. Tayo ay dadako sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Okay? Manalangin tayo. Panginoon, Ama naming Diyos na nasa langit ka, maraming salamat sa araw na ito na patuloy nyo kaming itinataguyod, Panginoon, sa buong maghapon. Sa talagang tunay na aming naranasan ang inyong kalinga. Sa kabila na magulo ang kapaligiran, kami, O Diyos, ay patuloy sa inyong lumalapit sapagkat batid namin na nasa inyo ang aming kapanatagan. Dito sa ibabaw ng lupa ay wala kaming pwedeng panghahawakan na siyang pwede naming maging sandigan, Panginoon, maliban sa inyo, O Diyos. Nakita namin ang kalagayan ng nasa gitna ng giyera, parot parito, hindi alam kung saan tutungo. At ang mga mayayaman ay walang pagkakaiba sa mga dukha. Kaya tunay, Panginoon, pinapaaninag mo sa amin sa panahon ng galit ng Diyos. Gaano karami ang kayamanan mayroon ang tao, wala itong magagawa. Kaya salamat na kami ay patuloy ninyong kinakalinga at inaaliw sa inyong mga salita sa banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord. Pinapanalangin namin ang mga mananampalataya na naipit sa gitna ng giyera sa Middle East. Pinapanalangin ko po ang pamilya ng aking classmate, si kapatid na Teo Almanzor. Siya at ang kanyang may bahay, si Ma'am Geraldine Almanzor, sila hindi nagpapabaya sa inyong lingkod, Panginoon, at sa gawain sa kay Brother Christian Basario at sa kanyang buong pamilya na nandidiyan sa gitnang silangan, Panginoon. Kaya Brother John Rowilan na naglalayag sa gitna ng karagatan, at si Brother John na pinapanalangin ko po sila, Panginoon, na ingatan niyo po ang mga kapatiran na ito na may pangamba sapagkat ang mga sasakyang pandagat ay binubumba ng missile. Kaya Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo na proteksyonan ninyo ang mananampalataya at huwag ninyong pababayaan ang mga kapatid na ito, O Diyos. Panginoon, panalangin namin ang inyong gawain at ang mga kapatiran na hindi pa namin kapiling saan man sila naroon. Dalangin namin makarating sila sa bahay-sambahan. Ang gawain ay maitaguyod, may harap namin sa inyo na walang dungis at kapintasan sa inyong muling pagparito. Panginoon, gawin ninyong matibay, matatag ang aming mga puso, magkaroon ng perseverance ang puso ng bawat isa, na ang paglilingkod ay kanilang i-priority, isasantabi ang mga bagay na ninanais namin, sapagkat ang paglilingkod sa Diyos is to give glory to God, not to please people, but to please God. Not to look for our comfort, but to see what is for the God's glory. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tunay at dalisay ang aming mga puso na pinaglilingkuran kayo. Salamat po sa inyong kabutihan. Patuloy na nag-iingat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nananampalataya sa inyo na laganap sa buong sanlibutan. Dinadalangin namin ang aming bayan mula sa Pangulo
sa kabinete, sa pangalawang pangulo, sa mga governor, sa senators, congressmen, mayors and councilors, at sa aming masandatahang lakas, sa armed forces at kapulisan. Pinapanalangin namin ang aming mayors and barangay captain and councilors, lahat ng mga namumunot ng ngasiwa sa bayan. Bigyan sila ng wisdom at kakayahan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang magkaroon ng transformation ang aming bayan at ang bawat mamamayan. Maraming salamat. Ingatan ninyo ang inyong mga lingkod na laganap sa buong sanlibutan, at ang kapahayagan ng inyong mga salita ay inyong bigyan kapangyarihan upang magbago ng puso't kaisipan ng mamamayan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Awitin natin ang above all. To measure up your worth, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and dug up me above all. Lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampling on the ground. You took the fall and dug up me above all, like a rose, trampling on the ground. You took the fall and died of me above all. Patuloy natin ipapanalangin ang gawain. Lord, we pray for your church, sa mga kapatiran na hindi namin kapiling, anuman ang mga kadahilanan, mayroon sila, Panginoon. May mga sakit, karamdaman, ang ilan ay nasa trabaho. Patuloy naming pinapanalangin ang kanilang safety. Ang proteksyon ay igawad sa kanila, ang kagalingan ay igawad sa may mga sakit at karamdaman. Nariyan, Panginoon, si Brother Riley, dinadalangin namin siya. Si kapatid na Tess, pinapanalangin namin sila, Panginoon. Si Nanay Rosita, lahat ng may mga karamdaman, dinadalangin namin ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Ang nanay nila ni Clarice, ni Charis, nasa Kuwait. We pray, Panginoon, sa kanyang safety, pag-iingat. Dinadalangin namin na hayaan niyo po na matapos ang kaguluhan, na hindi sila maapektuhan, Panginoon. Dinadalangin namin ang mga kapatid sa pananampalataya na naroon sa ganitong lugar, sa sitwasyon. Maging ang mga nandito sa Pilipinas na nakakaranas ng kahirapan, pangangailangan sa financial, sa pisikal, lalong-lalo na ang espiritual, ang sakit sa espiritu na mayroon ang mga kapatiran, pinapanalangin ko and I rebuke, Panginoon, sa kanilang pagiging makupad sa pagkaunawa
ng inyong mga kalooban. Buksan niyo po ang kanilang mga puso. Maunawaan ang kalooban ng Diyos. Mahalin ang Diyos, sundin ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos. Dinadalangin ko ang mga magulang ng aming young people, Panginoon. Panginoon, huwag niyo silang pabayaan, huwag niyong hayaan, Panginoon, na mawili sa takbo ng sanlibutan. Magkusipuhin ninyo ang kanilang mga puso sa iba't ibang kapamaraanan, maunawaan nila mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Salamat sa aming mga kapatid na narito sa mga sambahan. Dinadalangin ko silang lahat, Panginoon. Hinihingi namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang mga salita na mamumutawi sa labi ng bawat isa ay inyong bigyan ng kapangyarihan na magbago ng puso't kaisipan ng lahat ng mga makapakinig. Pinapanalangin namin ang kapatid na Sharon, ang kanyang pong pamilya, si Brother Ramil, ang Lopez family, pamilya Sister Vilma. Pinapanalangin namin si Auntie Racy, mga kapatira na hindi namin kapiling. Dinadalangin namin ang aming mga kapitbahay. Ibuhin niyo sila, O Diyos, manood sa kanilang puso't isip. Merong gawain ng Diyos sa lakong ito. Inihilingi ko po na sila ay aming makapiling sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Habang hindi pa mahuli ang lahat, ipuhin ninyo ang lahat ng kapitbahay, bigyan sapat na pagkakaunawa. Merong gawain ng Diyos. Merong nagpupuri sa Diyos sa dakong ito. Merong lingkod ng Diyos na tinawag sa lugar na ito. Panginoon, O Diyos, we believe kayo ang tumawag sa amin. Kayo ang nagpasimula sa gawain ito. Huwag inyong pabayaan ang mga kapitbahay namin patuloy manatiling bulag sa katotohanan. Ibuhin sila at makasama namin na naglilingkod sa inyo sa biblikal na kapamaraanan. Sa kapagkat kayo ang nagwika, walang kabuluhan ang pagsamba sa Diyos na ang aral ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Kaya Panginoon, bubuksan ninyo ang kanilang isip at karunungan. Maunawaan nila ang tamang paglilingkod sa Diyos ay ang biblikal na kapamaraanan. Sa katulong ng banal na Espiritu, maunawaan ng lahat ang kalooban ninyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Anong sunod na awit natin? Sige po, awit po tayo. Awitin natin Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, ay ligayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ay ligayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y talilangan. Isang pusong tinitipo na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, ay ligayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ay ligayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang
pusong tinitibok na ika'y pararangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pinapanalangin natin si kapatid na John Malyari. Siya ay kasalukuyang naglalayag at mapanganib ang lugar na kanilang pinupuntahan dahil sa giyera. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, Father God, we pray for John Malyari at sa anak po ni Brother Mons Espanola na may ganun ding uri ng trabaho. Panginoon, pinapanalangin namin sila. Ang mga gawain po na pinagkakatiwala ninyo sa amin, unang-una, ang dakong ito, Panginoon, ang dako ng bangkal, ng taytay. Pinapanalangin namin ang lugar na ito, Panginoon, na kung saan naroon ang inyong mission church, Father. Please, Lord, that's the heart of people na tuloy, Panginoon. Pagkasa kita bilang ko, itabuhin ang gawain na sa pagparito ng Panginoong Jesus. Pinapanalangin namin sa kapatid na Melody, ang kanyang fast recovery, Panginoon, sa kanyang karamdaman at anuman ang kanyang problema na kinaharap. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat ng ito ay pawiin niyo, Panginoon, at palitan niyo na ng kagalakan, kasayahan, kapayapaan, kapanatagan, katagumpayan, kagalingan, ang kanyang mga pinagdadaanan, O Lord. In the name of Jesus, pinapanalangin namin ang mga elders ng church, O Lord. Sa lahat sila, O Diyos, ay aming pinapanalangin. Pagpalain ninyo ang mga kapatid na ito at mga kapitbahay namin. Aming panalangin namin sila ay maligtas, makilala ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sapagkat isang araw sa ayon sa gusto namin, kami ay mamamatay. Ang lahat ay mamamatay at ang kaluluwa aharap sa hukuman ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, walang sinuman na karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya lahat ay sa kapahamakan, maliban na sumampalataya at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at patunayan nila ang pagsisisi at pananampalataya habang kami nabubuhay, talikdan ng kasalanan at maglingkod na sa Diyos. Tanda ng aming pag-ibig at pananampalataya, mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Amen. Ha? Amen. 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 No? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Tunay nga po na hindi po natin maipanatag ang ating buhay dito sa lupa. No? Wala hong safety, no? Dito sa lupa. Talagang pag manonood ho tayo ng balita, ang dami pong aksidente. No? Ang dami hong namamatay sa iba't ibang dahilan, nasasagasaan, nababangga, no, aksidente, iba na bangungot, na stroke, no, dahil sa mainit ang panahon, no, kaya, no, namamatay dahil sa sakit, no. So, may kanya-kanyang dahilan ang kamatayan, no.
Kaya dito natin na pag-unawa na pag ang tao ay oras na niya, no, ay hanggang doon lang siya. Ngunit ang ating napag-alaman, kahit oras mo na, no, kahit oras mo na, basta ikaw may pananampalataya na i-extend pa ang buhay. No? Kaya, naniwala ba kayo dyan, mga kapatid sa Panginoon? No? Na i-extend pa ang buhay. No? Dito po sa 2 King chapter 20, no? Merong isang hari dyan, si Captain Hezekiah, na mamamatay na. No? Anong sabi dyan, kapatid? No? Sa verse 1, 2 King chapter 20, verse 1, tingnan ninyo ha. Bakit wala doon? Ayun. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikakamatay si Hezekiah. At si Isaias na propeta, anak ni Amos, ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo na ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Hanggang doon na lang ang buhay niya. No? Kaya dahil mayaman siya, no? Pag namatay kasi ang mayaman na hindi naayos ang pagmamayari, ari-arian, mag-aaway ang mga anak, no? Kaya ito, no, pinaalam sa kanya ng propeta dahil sabi ng Diyos na siya, sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya, no? At nang magkagayon, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay. No? Anong ibig sabihin yan? No? Humarap siya sa dingding, no? Sa panig ng bahay, no? At nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, no? Tingnan ninyo ang kanyang panalangin. Ayan, no? Anong panalangin niya? Dinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at sa dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Yan, no? Tatlong bagay ang sinasabi ni Captain o ni King Hezekiah sa Diyos, no? Sabi ng Lord, pinapanalangin ko sa iyo, Panginoon, na alalahanin mo kung paano ako lumakad sa harap mo sa katotohanan, no? Kaya alisin ho natin ang pagkukunwari o kasinungalingan, maging totoo tayo sa Panginoon, no? Iba ho yung ibig sabihin ng magpakatotoo, iba po yun eh, no? Halimbawa, ikaw ay salbahe, salbahe ako kaya magpakasalbahe ako, hindi o ganun yun, no? Ang ibig sabihin yun, maging totoo o lumakad sa katotohanan. No? Ano ba ang ibig sabihin ng paglakad sa katotohanan? No? Pagsunod sa kalooban ng Diyos at si Jesus ang katotohanan. No? Di ba sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Lumakad tayo kay Jesus, kay Jesucristo. Yan. Number 1, no, siya lumakad sa katotohanan. At pangalawa, meron siyang pusong dalisay. No? Tamang-tama yung kanta natin eh. Pusong dalisay, no? Ang aking nais. Ayan si King Hezekiah, dalisay ang kanyang puso. Ano ibig sabihin ng salitang dalisay? Ayan, pure heart, no? Malinis, no? Totoo, timtiman ang puso, no? Genuine, walang halong pagkukunwari o pagpapaimbabaw, no? At gumawa ng mabuti. Sabi niya, gumawa ako ng mabuti sa iyong paningin. Yan, no? Tatlong bagay ang sinabi na sa Diyos sa kanyang panalangin. Alam niyo, nung ako'y nasa karamdaman, ganun din ang aking sinasabi kay Lord. Pero, ang sabi ko kay Lord, no? Kasi parang nasasabi ko, ang aking puso ay sa Panginoon, yung John 15 verse 7. Sabi ko, Lord, sabi mo, kung ako manatili sa iyo, ang iyong salita manatili sa akin, hingiin ko ang anumang bagay na aking maibigan at ibibigay ninyo. Panginoon, ikaw ang nagsabi dito, papangyarihin mo sa aking buhay ang iyong mga salita. Yun ang sabi ko sa Panginoon. No? Kaya, no, nagbunga. Mga kapatid, naranasan ko ang katugunan, bagamat ang aking karamdaman ay maraming nagsasabi na hindi na ako gagaling, forever disabled na, permanently disabled, no, unfit to work forever. Pero
naggumaling pa rin. Ano? Balik tayo doon sa 2 King chapter 20 verse 3. No? Anong sabi, mga kapatid? No? Sabi doon, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso na panabuti sa iyo paningin. At si Sikaya ay umiyak na mainam. No? Kaya pag kayo ay bigyan ng pabor sa Diyos, no? Huwag ho kayong basta-bastang nakikipag-usap sa Diyos na hindi tama ang puso. No? Kasi Diyos po yun. No? Pag kayo ay humingi ng pabor sa teacher ninyo, sa principal, o kay mayor, siguro nanginginig pa kayo. No? Nahiya ako. Ngayon, pag kayo humarap sa Diyos, no, humingi ng pabor kay Lord, no, talagang seryosohin natin. Maging totoo tayo dahil Diyos yan. No? Umiyak siya na mainam. No? Huwag ko tayo patawa-tawa pag tayo lumapit sa Lord. Lord, pwede naman. No? Seryosohin naman natin. No? Kaya, ang sabi sa verse 4, nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsasabi, nung matapos sabihin ni Isaias kay Captain Hezekiah na mamamatay na siya, dahil yan ang sabi ng Panginoon, umalis na si Prophet Isaias bago lumabas sa bayan. No? Bago lumabas sa bayan, ay nagsalita ang Panginoon muli sa kanya, no? Na ang sabi diyan ay, ang sabi sa verse 5, no? Bumalik ka uli, sabi ng Diyos. No? Makinig, no? Ang sabi diyan, bumalik ka, sabi ng Diyos kay Isaias. At sabihin mo kay Hezekiah na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Biro yun? Kaya, iniwanan kayo ng boyfriend nyo, umiiyak kayo. Pag nawalan kayo ng cellphone, iyak-iyak kayo. Alam mo, ang Diyos, pag ikaw manalangin sa Diyos na may pagluha, sabi ng Diyos, ayan anong sabi ng Diyos? Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. So, pagagalingin siya. Kaya ngayon, sa ikatlong araw, pupunta sa church. Kaya, pagagalingin ka, pupunta ka sa church. Yan ang sabi ng Lord. Ngayon, ang iba kasi na gumagaling, hindi, nagsisimba bumabalik ang sakit. Sana? Bumalik ka uli at sabihin mo kay Hezekiah, next na. Sa 6 na. Yan. At aking idadagdag sa iyo, iyong mga kaarawan ay 15 taon. Kita nyo Pagagalingin siya sa ikatlong araw kasi pupunta siya sa simbahan at dadagdagan ng 15 years ang haba ng kanyang buhay. At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari ng Assyria. So, yun kasi yung mga kaaway nila na bayan. Ngayon, dahil siya matapat kay Lord, bibigyan ng Diyos ng extension ng kanyang buhay at 15 years pa tapos, sa mga kaaway niya ay ililigtas pa sila ng Panginoon. At aking ipagsanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Kaya napakamahalaga po, mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay sinasaalang-alang din natin ang mga lingkod ng Diyos, na nagiging dahilan, na dahil kayo ay nanampalataya, sa lingkod na si David siya ay sinasakupan,
Alang-alang sa lingkod ng Diyos na si David at sa pangalan ng Diyos, na sinasampalatayanan ninyo ay ililigtas nga ng Panginoon at didinggin ang mga kahilingan ninyo. Kaya po, mga kapatid sa Panginoon, napakamahalaga po, na mayroon tayong tamang puso, lumalakad sa katotohanan, dalisay at malinis, ano pa yung sabi doon? May katotohanan, dalisay, at ano yung pangatlo? Balik mo nga doon sa verse 2. Ano yung pangatlo na yun? Verse 3, lagay mo nga. Verse 3, yan. Katotohanan, dalisay na puso, at gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos. At ang tatlong ito, ay kinalulugdan ng Panginoon. At dahil kayo nanampalataya sa Diyos at nakikinig, naniniwala sa lingkod ng Diyos, ay pakikinggan ng Diyos ang inyong panalangin. Kaya yun ang sinasabi ng kasulatan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord. Nandiyan na yung ating tent na kakabit dyan. At yan, dalhin natin sa bangkal. Ang iba na yan. Doon natin muna yung temporary bubong, dahil kulang pa ang ating bubong doon. Hindi na ako pumunta sa NBI. Parang pinapaalalahanan ako ng aking panaginip. Marami kasing mga anomalya mamaya. Kulang. Isasama ako mamaya isasama ako dahil kulang yung mga tao. Kaya hindi na ako muna nagpunta. So, ngayon, malayo kasi ang pinanggagalingan ng materialis sa floodway, floodway Pasig. At magbabayad tayo ng tracking. Kaya sabi ko, mamaya, hindi natin alam, kung paano mahal ang tracking magmula doon. Kaya pag-pray natin, kaya hindi muna ako nagre-report doon. Pray natin, dapat ay Martes, Lunes, Martes, magre-report ako once a week. Hindi na ako muna nagpunta roon, mga kapatid, pag-pray natin, kaya may mga pastor naman doon na nangangaral pagdating sa Bucor, sa kulungan. Nung pumunta ako roon, tinignan ko may mga pastor na. Kaya pag-pray natin. So, thank you so much po, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Lord. Unti-unti na nagawa na natin ang ilang mga bagay, mayroon na pang pinag-iisipan na sa ating speaker, dahil dalawa, sabi ko hanggang hapon, yung isa 10, tapos yung isa siguro 3, pag-pray natin, may-ari ng Munyos. Diretso po tayo. Wala na uwi. Siguro. Huwag na tayo umuwi. Hindi, may pinaplano ko pa lang naman na kung paano ang aking gagawin. Kilala mo yun, ready mo na yun. Wala nang uwian yung ating Wala nang uwian. Last year, wala nang uwian. So, kasi pagkatapos nun, kakain tayo. And then, service na ulit. Ay, set natin muli. Maglinis muna tayo muli kasi medyo isa lang naman yun ang ating so may program yata mga bata. So habang wala pa siya, tuloy ang program. Pagdating niya, pagsalitain na natin siya kasi pagkatapos nun, uuwi lang din siya kaagad hindi magana kumakain yun. Bigyan na lang natin ng dahon ng malunggay, papaya, mga ganun ang gusto nun, mga gulay-gulay. Hindi kailangan ng pera. Kasi
Oo. Nakahiga sa pira yun. No? Sabi ko, kaya yan ang aking pinag-iisipan kung paano, saan niya parada yung kanyang, sabi ko kasi may edad na siya. Dyan na lang pala sa dyan na lang, tama, dyan sa loob ng compound. Ay, kasi Jaguar o kaya Mercedes ang dala nun, mababa. Dapat, kung Raptor naman yung isa, ang dala niya, Raptor, medyo nahirapan na siya. Mataas, may edad na siya, babae. 80, ilan na, 85 na ba yun? Pero malakas pa. Yun yung pinupuntahan ko dati doon pag magpipreach doon sa palengke. Nag-aaral doon sa palengke niya. Yun, nakakatulong sa atin para sa financial na pangangailangan ng pamilya. Kasi nag-asawa na si Kuya Francis, hindi na nakakapag-send ng tulong. Si Joyce. So, si Mina lang ang nag-iisa dyan. Sabi ko, kawawa ng anak ko, naisip ko ako pag may biyaya ng Panginoon, magkaroon ako ng bagong cellphone, mag-aangkas na rin ako. Mahal ang gas ngayon, no? Kaya prayer natin na maayos na yung takbo ng giyera sa Middle East para bumaba na yung langis, no? So, lahat ay tataas. Pag langis ang tumaas, lahat tataas, no? Kaya, nakasulat naman sa Biblia, ang pagtaas ng mga bilihin, no, ay tanda rin ng mapapalapit na tayo doon sa pagtatapos, no? Kaya, wag ho tayong magpa-tumpik-tumpik, mga kapatid, no? Yan ay mga fulfillment ng mga hula, no? Kaya, salamat, no? Ano pa ang ating dapat ipapasalamat kay Lord, no? Marami tayong dapat ipapasalamat sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. Panalangin ko ang aking mga magulang, no? Dahil yung ating leader doon, nagkasakit, umuwi tala, no? Nagtataano nga sa akin, nagme-message pag sakaling gumaling siya. Sabi niya, pupuntahan ko daw siya sa Tarlac. At magtatayo raw ng gawain doon, no? So, amen, no? Salamat. Ang kanyang asawa ay nasa abroad, no? Kaya, salamat sa Panginoon, no? Ang aking panalangin ay, kasi nga, nag-diet, sobrang diet ba? Wala sa balance na ang kanyang pan, no? Ngayon, yung kidney niya nagkakaproblema, no? Kaya nagkaroon ng komplikasyon, no? We pray kay Lord na magsigaling na silang lahat, ha? So, salamat, no? Thank you kay Lord na aking sugar ay mababa na, no? 121 na lang mula sa 325, no? Hindi ako nag-diet, Sister Esther, no? Hindi, Sister Joe pala. No, wala akong ininom na gamot. Kasi nung una, nung last 2 years pa yon, uminom ako ng metformin, yun ang resita ng doktor. Ano ako, sakit ng dibdib ko, hinihingal ako. Pag hindi ako gano'n, parang ang sakit. Oo. Sa? Gano'n? Bata pa yun. Masakit din sa dibdib ko. Tinigil ko yung. Sabi ko, parang, pag hindi ko ako uminom, parang normal. Pag umiinom ako, parang ang sama ng pakiramdam ko. Kaya tinigil ko. No, ngayon, nagpamedikal ako muli nung nakaraang December yon, December. Yung 325. Kako, parang wala naman akong naramdaman. Yun lang ako, lagi ako kamuti sa umaga. So, yun lang ang aking naalala
alam na nagbago. Pero marami pa rin ako. Hindi ako uminom ng gamot. So, may pag-check mo 121. Kaya, salamat sa Panginoon. To God be the glory. Sa kanya ang papurit pa sa salamat. No? So, salamat sa Panginoon. Sino po ang gustong magpasalamat kay Lord? Mga kapatid, no? Magpasalamat po tayo sa Panginoon, mga kapatid. No? Magpasalamat po tayo. Young people, magpasalamat kayo kay Lord. No? Magpasalamat kayo kay Lord kasi ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi na siya nakakatuwa na bigyan. No? O, halimbawa, may nanghihingi sa iyo tapos hindi marunong magpasalamat, sa susunod, hindi mo na bibigyan, hindi naman marunong magpasalamat eh. Di ba? Hindi ka naman marunong magpasalamat, hindi na kita bibigyan. No? O, kaya magpasalamat tayo kasi gusto ng Diyos ang nagpapasalamat. No? Naalala niyo sabi ng Lord, no? Nung may 10 na may kitong, sabi nila, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Sabi ni Jesus, gusto namin gumaling. Sige, magpakita na kayo doon sa mga saserdote. So, pumunta sila kahit hindi pa nila natanggap ang kagalingan. Ngayon, habang naglalakad sila, nakita nila, gumagaling sila. Yung isa bumalik, nagpasalamat kay Jesus. Lord, thank you, gumaling ako. Hindi pa 10 kayo, nasaan ang siya? So, kaya, mga kapatid, no, gusto ng Lord na tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya. Na? So, handa natin ang ating mga pasasalamat. Halip po kayo, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Palapakan natin ang Lord. Amen? Amen. Ayun na. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kagalingan na binigay niya sa anak ko at saka lalo na po sa apo ko kasi nagkadingin nung nakaraan. Lalo po ako nagpapasalamat dahil sa kagalingan po na binigay niya sa akin at sana tuloy-tuloy na po at hindi na po ako susumpungin. Yun po talaga yung kasi yung syempre yung pag-iisip po natin ay kasama po yun sa paglilingkod ng Panginoon. Opo. Tapos, ay may ano po ako dito, may Bible verse sa Psalm 55:22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin sa buhay dahil hindi tayo tatalikuran ng Panginoon kapag tayo ay lalapit sa Kanya. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang taong matuwid o ang tunay na Kristiyano na matumba. Tayo ay gagabayan ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa kanila, mga kapatid. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon kasi patuloy pong nagkakaroon ng kapayapaan dito po sa ating pong bansa. Kasi tuloy nga po na mahirap po pag dumaranas po tayo ng mga kagaya po na nangyayari sa Middle East. Dumaranas tayo ng mga kaguluhan, gera. Kasi naalala ko yung kwento po ng father ko nung nabubuhay pa siya. Sabi kasi nung ng tatay ko, naabutan kasi nila yung panahon ng Hapon eh. Ang hirap daw talaga ng gera, sabi niya. Kasi yung daw pa nagbobombahan daw yung Amerikano tsaka yung Hapon. Nagtatago raw sila sa imbornal. Yung bang manhole, binuksan daw nila yung para doon sila magko-cover habang nanonood sila ng dogfight sa Himpapawid. Tapos sabi niya talaga daw tagutom ng panahon na yun. Wala raw talagang makain, sabi niya. Tapos merong barko na namubog sa dagat. May karga-kargang mga bigas, mga sako ng bigas. Yung sinisisid nila yun, sinisisid daw yung bigas na yun. Kahit ang baho daw, parang amoy kanan, sabi ng father ko. Kaya tinawag nila yung nasisid rice eh. Kasi sinisisid nila yung bigas na nahulog sa karagatan. Sabi, kaya papasalamat ako kasi kahit ganito lang ang Pilipinas, namumuhay tayo na merong kapayapaan. Sabi nga po, di ba,
Dito po sa John 14:27, sabi po ng Panginoong Hesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Pinupuri ko ang Panginoon kasi malaya po tayo, wala tayo nagkakaroon tayo ng pagtitipon, malaya tayo, walang gobyerno na pumipigil sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Kahit na ganito lang ang bansa natin, patuloy natin na enjoy ang kapayapaan na pinagkakaroon ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen, no? Habang naghihintay ay nag-ready ang mga young people ng kanilang ipapasalamat. Magpasalamat kayo. Alalahanin nyo, anong biyaya ng Lord mayroon kayo? Pumasa pa kayo sa exam? Naingatan ba kayo sa buong maghapon? Hindi kayo nadapa, hindi kayo na talisod, hindi kayo nasabit sa pag-inom ng soft drinks na hindi inyo. Minamadali nyo. Kaya naman daw soft drinks, bilang ininom. Pagdating ng bakit tuyo na? Bakit natuyo sa init? Mainit kasi ang panahon. Hindi na sabit, no? Magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, no? Alam nyo, ang ating bayan, no? Ang Pilipinas, napakapalad natin na tayo nandito. No? Tingnan ninyo, no, sa gitnang silangan, puro sila doon disyerto. No? Talagang tapos tayo rito, sagana tayo sa tubig, sa mga puno. No? Oo, grabe, ang ganda ng ating kalagayan, no? Alam mo ba yung Kanaan? Yung Kanaan, yun yung lugar ng Israel ngayon. Ay nasa gitna ho yan ng disyerto. Mga disyerto ho yung nasa paligid nila. Sila lang ho doon ang may ganitong kapaligiran sa atin. Mas higit pa tayo na lamang, no? Kaysa sa kanila. Kaya ako, ang grabe ng kalagayan ng Pilipinas, no? Ng mga Pilipino. Tapos, tayo dito, malaya pa tayo na maglingkod sa Panginoon. No? Napanood nyo ba sa balita, nabasa nyo ba sa Facebook? Mayroong bata na may bit-bit na Biblia, 2 taon. Pinarusahan ito ng hari ng presidente ng North Korea, si Kim Jong-un. Kasi bawal ho doon sa kanila ang Bible. No? Kaya, alam mo ba ang kwento ng South Korea? Bakit sila ay umunlad ng umunlad? Dahil noong una ay hindi rin nila kilala si Jesus, pero nung dumating yung mga Christian, no? Unang-una dito, yung mga Baptist na mananampalataya, yun yung unang lumaganap doon sa Korea. No? Mga Baptist na missionary. Kaya kadalasan sa kanila doon, yung mga kinakanta nila, mga hymnal, yung mga inaawit na hymnal. Yun ang kanilang mga awitin doon. Pag sila nananalangin, seryoso talaga sila sa Diyos. No? Kaya noon, 50 years before, nagpipray sila na sana ang Korea ay magiging katulad sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas nagpapadala ng mga relief goods sa kanila. No? Kaya ang nangyari, sa kalagayan, higit na maunlad sila kaysa sa atin. No? Nung makilala nila ang Panginoon, seryoso sila na kumilala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ganun na lang sila. Sabi nga nung aking kakilala, napapasama sa mga Korean na mga missionary, sabi niya, Pas, matindi mag-pray ang mga Koreano. Pag nakahawak ng saging, bago matapos ang panalangin, tumba ang saging. Pag hinawa ka, Lord, grabe talaga. Sabi pag sila mananalangin, ganon. Tayo, iba sa atin manalangin, nakahiga. Hindi na makahimin nakahiga, Lord, salamat po. Walang himin No?
Hindi man lang makaluhod, Panginoon. Yung iba, no? Hindi ko naman sinasabi kayo yun, no? Iba naman kayo, talagang nagpipray kayo eh. No? Meron akong kakilala kasi ganyan din ako noon. No? Pag upo ko, Lord, maraming salamat po. Iningatan niyo ako sa maghapon. Higa na ako niyan. Pag-ising ko ng umaga, Lord, maraming salamat. Ingatan niyo po ako sa buong maghapon. Ganun na, no? Ganun na naman ang aking panalangin. Walang, parang, walang ano ba, walang, sabi nga, walang ano ba yung sabi sis, no? Diba, no? Walang kalatoy-latoy. Kung ikaw ba'y makipag-usap sa tao, no? Ayusin mo naman. No? Pag ikaw humihingi ng pabor sa isang tao, nandun yung magagandang pangungusap, ginagamit mo eh. How much more kay Lord tayo? No? Kay Lord tayo lumapit, no? Kaya gamitin natin ang mga salita na katanggap-tanggap sa Panginoon at kailangan natin ang Holy Spirit na siyang magabay sa atin para bigyan tayo ng mga salita na kaayaan niya sa pakikinig ng Diyos. Na? So, sino pa ang gustong magpasalamat, mga kapatid? No? Kaya dapat ang Pilipinas, no? Kasi malaya tayo eh. Malaya ang Pilipinas sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat ang Pilipinas magiging sending nation ito, no? Ng mga misyonary. Dapat ang Pilipinas ang magpapadala ng mga misyonary sa iba't ibang mga bansa. Bakit? Sa kanila bawal eh. No? Sa kanila, tinan mo sa Nigeria, pinapatay, pero pupunta mga Nigerian dito para pangaralan ang mga Pilipino. Oh, talagang powerful message pa. Ay, sa kanila bawal ipangaral si Jesus. Tapos dito malaya tayo. Tapos sila pa ang pupunta sa atin para pangaralan tayo tungkol kay Kristo. Dapat tayo ang pupunta doon sa mga lugar na ipinagbabawal si Jesus. Dapat ang mga Filipino nag-aapoy ang pananampalataya para sumugo doon sa mga bansa na hindi pa kilala si Jesus. No? Ang nangyayari, yung mga bansa pinagbabawal si Jesus, sila pa yung mga misyonary na pupunta dito sa atin. No? At tingnan nyo talagang meron akong kakilala sa Nigerian, isang service niya, 100,000 ang attendance. Oh? Kaya nung pumunta sa Pilipinas, namigay ng bigas. Oh? 12,000 attendance. Binigyan ng bigas. Oh? Mahirap ang lugar nila. Bakit? Naniniwala sila doon sa lingkod ng Diyos na nangunguna sa kanila, na naglilid sa kanila, nagpapastor sa kanila. Kaya dapat sinusupport natin, no, ang lingkod ng Lord talaga. Kasi pag pinagpala ninyo ang lingkod ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Tinan yung babaeng Siyunamita. No, si Eliseo laging dumadaan. Sabi niya, nalalaman ko lingkod ng Diyos ito. Kaya pinakakain niya pag dumadaan ang lingkod ng Diyos. Bandang huli, ang ginagawa niya, naggumawa ng kwarto para doon kay Eliseo. No? At ang sabi, dahil mayaman itong babaeng ito, sabi ni Eliseo, ano ang gusto mong, ano ang kulang sa'yo? Ano ang gusto mong, ano pa ang kailangan mo? No? Sabi ng babae, mayroon kami ng lahat ng bagay. No? Sagana ang aming buhay. Sabi ni Eliseo, wala kang anak. Kaya sa taong ito, hindi malayo na ikaw ay magkakalong ng anak. No? Ano mga kapatid sa Panginoon, nangyari po, nagkaanak ko yung babae. Kasi may asawa naman. Magkasabi, paano nagkaanak yun? No? May asawa ko siya. No? Yan po ay talagang ang lingkod ng Diyos talagang nirespeto at binibigyan niya ng pahalaga. Kaya ang panalangin ay binigay sa kanya ng Panginoon. Ha? Kaya sabi ko, itong mga missionary na pumupunta dito, wala nang ganong patotoo eh. Ha? Walang ganong mga patotoo sa patotoo natin. Pero kinikilala at nirerespeto sila ng kanilang mga pinagpapastoran. Ha? Kaya, pag nandun kami, bukas, pupunta kami ng Camp Krabi. No? Kaya sabi ko, pangit naman na doon tayo magtayo ng simbahan sa Krabi. Meron na doon kasi. No? Kasi
nandun ang respeto ng mga opisyalis, no, sa atin. Tapos dito, pag nagsasalita ako doon, nandun ang kanilang masinop na pakikinig. Tapos dito, pag nagsasalita ako, nagchichismisan pa yung iba. No, kaya sabi ko, no, itong mga ano kasi yan, mga ranking official kasi, no, siguro sila ay nahihiya siguro magkwentuhan, no, pero pagkatapos ko magsalita, magtatanong sila, no. Eh mga kapatid sa Panginoon, ang lalayo lang kasi nila eh, no, yung isa nasa Pampanga, no, yung isa naman nasa Laguna, no. Pero pag sakaling sabi niya sa akin, Pastor, magtatayo ako ng church doon, bukas i-encourage ko sila, no. Pwede natin puntahan, kaya kailangan kayo magpalakas sa Panginoon. No? Huwag kayong tumalikod sa paglilingkod sa Diyos kasi papalapit na tayo doon sa finish line. No? Kumbaga, yung kwento na malapit ka na sa finish line tapos sa kakaumurong, bakit? Hindi mo alam na lapit ka na pala sa finish line. Sino ko nakakaalam sa atin na malapit na ang pagdating ng Panginoon? No? Tapos sa kakatalikod, yan pala nandiyan na ang oras. No? Eh mga kapatid, sa Panginoon magpatuloy tayo, hindi tayo matitinag. No? Sino pang gustong magpasalamat kay Lord? No? Oh, wala nang gustong magpasalamat? Wala na po? So, pag wala na, tawagin na natin ang ating tagapagsalita sa Panginoon. No? Mga kapatid, so, yanda natin ang ating puso. No? Tumayo tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Father God, in the name of Jesus, buksan ninyo ang aming mga puso at isip at sawayin ninyo, Panginoon, ang makupad sa pagkakaunawa, ang mabagal na kaisipan at sa aming puso at isip, gawin ninyong matalino, makakaunawa ng inyong mga kalooban, i-empower ng inyong tagapagsalita, nawa ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa mga bibig niya ng mga salita na aming papakikinggan na siyang mensahe nagmumula sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming panalangin. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Makakaupo na po ang lahat. Tawagin natin ang ating tagapagsalita. Kapatid na Diyos, alin po kayo. Maraming salamat po, Pastor. Mga kapatid, meron po tayong baka meron po tayong kakilala, kamag-anak, nanay, tatay, na nasa Middle East. Huwag po natin kalilimutang ipag-pray po sila. Kasi sobra po ang pinagdadaanan nila sa kasalukuyan. Sabi nga po nung napanood ko po sa Facebook, sabi po ng isang naroon, pag naman lahat sa nangyayari ng gera, dinig na dinig daw nila yung tunog ng yung mga missiles, talagang ang lalakas daw talaga, na yumayanit din sa lugar nila. Kaya, nakakaano talaga. Talagang tama sabi ni Pastor, nasa end times tayo. Palapit na tayo sa pagtatapos ng mundo. Kasi nandiyan yung mga sinyalis eh. Ang title po ng aking message sa gabi pong ito ay pinamagatan ko pong Finding Peace in the Midst of Trials. Ito yung paano ba natin hahanapan ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Kanina po pumunta ako sa palengke para bumili ng itlog. Nagulat ako kasi itlog kahapon kasi pumunta rin ako doon. Ang dami pa ng mga extra large na itlog, XL na itlog, tapos marami pa rin na medium. Pagpunta ko kanina, ubos na lahat. Sabi ko, nagulat ako, ubos na kagad. Tapos yung size nilang na large, parang medium lang, napakaliit. Sabi ko, ano ba to? Ang mahalan ng bilihin. Pati kanina nag-grocery ako sa Pure Gold. Diyos ko, sabi ko, ang gatas, ang mahal na rin. Sabi ko, yung dati kong binibiling condensed milk, naka-ubel, dati 20 plus lang yun, nasa 41 na. Sabi ko, ano ba to? Napakahirap naman. Kanina di umaga, habang nakikinig ako sa radyo, meron in-interview yung driver. Sabi ng driver, ang taas na raw ng gasolina ngayon. Araw-araw tumataas, sabi niya. Hindi nga daw niya malaman kung paano niya pagkakasya yung kinikita niya sa maghapon kasi sobra raw talagang taas ng gasolina. Tapos sa radyo naman din, napakinggan ko sa DCAM, sabi ng announcer doon,
Yun daw is Strait of Hormuz. Kasi dito dumadaan yung mga barko galing sa Middle East, galing ng Iran, galing ng Oman. Talagang yan ang pinakadaan nila. May mga karga silang mga krudo. Sabi, kaya tumataas ang krudo natin kasi hinaharang yun. Hinaharang yung mga barko para hindi sila makatawid sa dagat. Tapos ang nangyayari, marami din missiles na napupunta doon sa lugar na yon. At ang gusto ng Iran daw, sabi, gustong bawalan ang pag-travel doon ng mga barko na may dalang krudo. Kaya tayo nahihirapan tayo, tumataas ang presyo ng gasolina natin. Tapos sabi naman ng isang political analyst, si Llama, sabi niya gano'n, tayo raw dito, marami pa tayong buffer stock ng krudo. Kaya lang parang minamahalan ng tinataasan ng talaga ng mga may-ari ng gasolinahan yung presyo ng krudo. Parang kinokontrol nila. Pero sa totoo lang daw, hindi pa naman dapat kapusin sa krudo. Nakakalungkot lang. Kasi kung gaano pagsubok na nararanasan natin dito, gaano hirap na nararanasan natin, mas hirap ang mga nasa Middle East dahil sila nakakaranas ng gera. At sabi nga, ang balak pa nga daw ng Iran, yung Strait of Hormuz, kung saan doon dumadaan yung mga barko, balak daw lang ito ng aqua mines. Ito yung mga paputok, mga bomba na sumasabog sa ilalim ng tubig. Napakarami daw noon. Kung magkakatotong lalagyan ng Iran, mahihirapan daw linisin nyo. Abot na napakahabang panahon bago malinis yung mga aqua mines ilalagay ng Iran. Kaya sabi ko, pasalamat talaga tayo dahil dito sa atin, patuloy natin na enjoy ang kapayapaan na ipinagkakalab sa atin ng Diyos. How to find peace in the midst of trials? Paano po ba natin hahanapin ang kapayapaan sa gitna po ng mga kaguluhan, sa gitna po ng mga pagsubok natin po nararanasan? Vince, pasuyo. Sunod. Sabi po rito, sa number 1 po, fix your mind on God. Sa Isaiah 26, 3-4, sabi po rito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh. Tunay nga po na wala po tayong dapat ibang pagkatiwala kundi ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi tayo nito ipapahamak ang buong tiwala natin ibibigay natin sa Kanya. Lagi tayo magtiwala kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Siya ang ating sanggalang sa mga panahon ng ating mga problema, mga pagsubok. Kapit tayo sa Panginoon. Siya ang ating sanggalang. Siya ang ating matibay at walang hanggang kublihan. Sa number 2 naman po, sabi, surrender through prayer. Sa Philippians 4, 6-7, sabi po rito, huwag kayo mabalisa tungkol saan mang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga po, hindi tayo dapat mabalisa. Kasi lagi nga sinasabi, huwag mo na isipin muna yung bukas, isipin mo muna yung ngayon. Kasi ang bukas, pag dumating yan, mararanasan mo rin ang pagpapala ng Panginoon. Kasi hindi yan tayo talaga pababayaan. Kung tayo magtitiwala sa Kanya, kung tayo magtatapat sa Kanya, at kung tayo aasa sa Kanya, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy niyang padadaluyin sa atin. Kaya lang kailangan natin mag-surrender sa pamamagitan ng panalangin. Isuko natin ang lahat sa Panginoon, ating mga alalahanin, ang ating mga problema, mga pagsubok na dumarating sa atin, sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat. Yan ang hinihingi ng ating Panginoon. Sa number 3 naman po, trust in Christ victory. So 1:16-33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kabigatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyong inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Talaga naman po sa akin po talaga tayo po
mga po buhay. Kasi may kanya-kanya tayo mga pasanin, may kanya-kanya tayong mga problema. Hindi tayo exempted. Lahat po tayo daraan sa pagsubok. Pero napagtagumpayan na ito ng Panginoong Hesukristo eh. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon natin ay nagtagumpay na sa sanlibutan ito. Lakasan po natin ang ating loob at anuman pong kapighatian ang ating pumararanasan. Ang Diyos po lamang at siya po nating katulong upang ang anuman po mga suliraning problema ay maibsan po. Lagi po tayong umasa sa Panginoon. Huwag po tayong maghinawa. Ano lang po talaga, tiwala lang sa Diyos. Yun lang po ang ating magagawa. Sa number 4 naman po, cast your burdens upon the Lord. Sa unang Pedro 5-7, sabi po rito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Di po ba? Anuman pong kabalisahan, anuman pong mga alalahanin, mga bagay na nagpapahirap sa ating kalooban, mga pagsubok na ating nararanasan, ibigay natin to sa Panginoon. Ano natin sa Kanya? Ipanalangin natin. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Siya po ang kukupkup sa atin. Narito ba mga kapatid ang mga scriptures na maaari makapagbigay po sa atin ng comfort o kapayapaan sa ating pong kalooban, sa ating pong isipan. Sa awit 46, 1-3, ang sabi po rito, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Alam niyo po, napakaganda nitong awit na to. Sa totoo lang po, yung awit po, di ba si Haring David ang nag-ano na to, parang siya may akda. Talagang ang mga passages po sa Psalms, talaga pong nakakapagbigay ng kapayapaan. Pagka meron po tayong kabalisahan, buksan po natin yung aklat ng mga awit. Dahil dito po tayo makakatagpo ng peace of mind, kapayapaan. Di po ba sabi nga rito, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Siya ang ating refuge. Siya ang ating tanggulan. Siya ang magtatanggol sa atin eh. At siya ang handang sumaklolo sa atin kung meron man tayong kaguluhan. Kaya di dapat tayo matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Kahit na mangalit ang karagatan, at ang mga burol, mayanig, magimbal. Napakaganda po ng awit na ito. Sa 1:14-27, ang sabi naman po rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo po ang sasabi nito. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Di po ba? Napakasarap po talaga pag lagi po tayo nasa piling ng Panginoon. Kaya, ang pong gawain, huwag po natin pababayaan. Kahit po anong pong gawain natin sa bahay, pero para pag dumating pong oras na dapat po tayo nasa ating iglesia, para po umaten ng mga gawain ng ating po iglesia, unahin po natin ang pag-attend po dito. Sapagkat dito tayo, tinawag ng Panginoon, dito niya tayo gagamitin, dito tayo maglilingkod sa Kanya. Sa Isaiah 41:10, ang sabi po rito, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kung ang Panginoon ang sa atin mag-iingat at magliligtas, matatakot ba tayo? Siyempre hindi na. Kasi ang Diyos ang kasama natin. Siya ang ating kakampi sa lahat ng mga bagay natin pagdadaanan. Ganito may para sa tagumpay o kabiguan.
ang Diyos ang lagi nasa sa atin. Panghawakan po natin mga kapatid, Isaiah 41:10. Napakaganda pong verse ng Bible. Sa awit 23:4 naman, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ito naman po isang mabuting pastor. Tunay naman po na ang Diyos po ang ating pong kasama, ano man po ang ating lakarin sa buhay. Siya po ang ating kaagapay. At ang kanya pong tungkod at pamalo ang gabay natin at sanggalang. Napakaganda po ng mga, kung tayo pinanghihina na, dala po ng ating po mga problema, dala po ng mga pagsubok natin. Mga kapatid, buksan po natin ang Biblia. Kasi nandiyan po ang kasagutan, ang kapayapaan natin pong hinahanap sa mga salita po lamang ng ating Panginoon. Bilang pagtatapos po, isa pong awitin na nais ko pong iparinig sa inyo. Vince, namnamin po natin ito. Trust and obey. Ano po ang sabi ng awitin? Di ba sabi ng awitin? Gusto natin maging masaya kay Jesus. Anong gagawin natin? Magtiwala tayo at sumunod sa Kanya. Trust and obey, for there's no other way but to trust and obey. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Salamat po sa inyo pong pakikinig.
Ang ganda ng awit po, Sister Josie Trust and Obey. Ano? Siyempre, yun talagang kailangan natin Tayo bilang mananampalataya, bilang Krisyano, kung nais natin, kailangan gawin natin na may pagtitiwala na may pagsunod na may buong puso. Yun talagang kailangan. Pero, kailangan mga kapatid, mas kailangan manatili tayo sa Panginoon sa oras man na kung anong pagsubok man na dumating sa ating buhay. Siyempre, mas meron tayong magagawa kapag kung tayo nanatili sa Panginoon. Basta't yung ating pinakaugat mga kapatid, dapat nakatuon sa Diyos. At hindi nakatuon sa anumang bagay, mga kapatid. Wala lang iba na sino mang magpapalakas sa atin, kundi ang Panginoong Diyos. Hindi na natin pundasyon yung kayamanan, pundasyon natin ang Diyos. Yun ang lagi natin tandaan. Kaya sa ating pong paksa ay maging tapat sa Diyos at laging manatili sa Kanya. So, sabi sa John 15, verse 4 hanggang 7, ang sabi po rito, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sangang hindi nanatili sa puno, kaya hindi naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Ako ang puno ng upas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin, ang hindi nanatili sa akin. Gaya ng sanga na tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inaagisapoy at nasusunog. Kung nanatili kayo sa akin, nanatili sa inyo aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, napakalinaw ng sinabi ng talata na kung tayo ay nanatili sa Kanya, meron tayong magagawa sa oras man na meron man tayong pinakamabigat na pagdaanan sa ating buhay. Amen po ba? Siyempre, kung wala tayo sa Kanya, madidepress ka, mabibigo ka sa anumang pagdaanan mo. Mas manglulupay-pay tayo. Wala na tayong ibang kalakasan kung yung pagtitiwala mo ay na kay Kristo. Kailanman wala ka ng ibang alalanin pa. Amen po ba? Kaya yun talaga kailangan mga kapatid, talaga sa Panginoon. Kapag yung sanga, kapag yun ay nanatili sa puno, umunga na sagana. Pero kapag yung sanga ay di nanatili sa puno, maaaring matuyo, maaaring gawing panggatong ng mga tao. Diba? Pero kung ganun tayo, syempre, halos na dapat tayo magtiwala sa Diyos, nagtitiwala tayo sa tao. Halos na yung tao dadalayin ka sa kasamaan yan Mas mapapahamak ka kung yung payong na masama, kung yung pinakinggan. Bukod pa sa may problema ka, dumagdag palalo yung problema mo. Tama po ba? Syempre, kaya kailangan yung pagtitiwala at ang pag-asa ay lagi nasa Diyos lamang. Amen po ba? Kaya kagaya nung sinabi ni Sister Josie na huwag tayong mabalisa sa mga bagay. Kaya kailangan talaga mga kapatid, sa Diyos palagi nakatuon ang ating pinakaugat. Ano pa yung pinakaugat? Relasyon. Ayun ang kailangan doon mga kapatid para tayo ay hindi tayo mapahiwalay sa kanyang pag-ibig, sa kanyang presensya. Kaya kung tayo man ay wala tayo sa Diyos, gaya nung sinabi sa Jeremias chapter 17 verse 6 hanggang 8, sabi rito, Jeremias chapter 17 verse 5 hanggang 8, sinasabi ni Yahweh, susumpahin ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuti mangyayari sa kanya. Siyempre, kapag tayo po ay nagtitiwala sa tao, walang magandang may dudulot sa buhay mo. Walang magandang direksyon kapag kung tayo ay nagtitiwala tayo sa tao. Pero kung nagtitiwala tayo sa Diyos, parang kagaya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan,
Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat manatilintian ang mga daon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Kaya ganoon din tayo bilang mananampalataya. Kung kapag yung pag-asa natin at ang ating pagtitiwala ay laging nasa Diyos, syempre wala na tayong ibang alalahanin pang problema. Kundi lagi tayong masaya. Amen po ba? Lagi tayong masaya kapag yung pagtitiwala at pag-asa ay lagi nasa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Kaya lagi nating alalahanin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sa oras man na meron tayong ikaharap sa pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya yun talaga kailangan mga kapatid, huwag tayong makikinig sa payo ng masama. Pero kapag kung tayo man ay hindi nakikinig sa payo ng masama, gaya nung sinabi sa Psalms chapter 1 verse 3. Sabi rito, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Napakalinaw, mga kapatid, na kailanman malakas pa rin tayo at tayo ay matatag nang dahil may pagtitiwala tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya bukod pa sa may pagtitiwala po tayo sa Diyos, kailangan may pagsunod din po tayo sa kanyang kalooban. Hindi lang po pwede na hingi ka ng hingi tapos hindi ka naman sumusunod, paano? Diba? Kaya kailangan trust and obey to God. Yun ang mas kailangan talaga sa lahat, mga kapatid. Ay ang pagsunod talaga. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, pagsunod. Siyempre, halimbawa, parang kagayong sa magulang natin. Kapag tayo man ay nangingi tayo sa magulang natin ng pera, pambilin ng bond paper. Pero kapag siya man ay inutusan ka tapos naging tamad ka, hindi sa ibibigay ng magulang mo yung hiningi mo sa kanya dahil naging tamad ka Halos nga sasabihin mo, ay naku mama, ayan ka na naman utos-utos ka na naman mama sasabihin naman sa'yo ng nanay mo, sige, yung hiningi mo sa hindi ko sa'yo bibigay. Wala. Iyak-iyak ka na ngayon. Mama naman Diba? Kaya ganun din sa Diyos. Kaya trust and obey. Kaya yun ang kailangan. At manatili tayo sa Kanya at huwag tayong magtitiwala sa kapwa-tao natin. Siyempre, maaari naman na mayroon siyang gamiting tao. Diba? Kasi siyempre, ang Diyos mayroon siyang ginagamit na tao para kung paano tayo mapapalapit sa Kanya at magkakaroon ng magandang direksyon ng ating buhay dahil meron siyang ginamit na kasangkapan. Diba? Hindi lang lahat ng tao ay ganun, pero may gagamitin din ng Panginoon para mapunta tayo sa buhay na ating ikabubuti. Kaya at lagi nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating pagdaanan sa buhay. Sa oras man na mayroong mga hadlang na dumating sa iyong buhay, idulog na lang natin sa Diyos yung mga problema natin. Maliban na lang na hindi ka makapanalangin dahil meron kang ginagawa, bakit di mo na lang gawing iwan na lang yan para makapanalangin ka. Maliban na lang na apiin man tayo, usigin man tayo, basta ginagawa natin ang nararapat. Amen po ba? Kaya yun talaga kailangan, mga kapatid, lagi natin itutulog at lagi tayong mananalangin ng walang patid. Mananalangin tayo ng walang kahalong pagkabalisa. Kasi minsan kapag nanalangin ka ng mayroong pagkabalisa, halos na hindi ka na makapanalangin ng maayos kung tutusin Di ba? Siyempre, mas mananalangin ka talagang may pagpapatid. Kaya kailangan, kung mananalangin ka man, walang kahalong pagkabalisa. Patuloy ka lang manalangin, maging mahinahon, at lagi dapat nakatuon ng puso mo at isipan mo ay sa Diyos. Huwag sa anumang bagay. Lagi tayong manalangin nang may pagpapasalamat. Yun ang kahalagahan, mga kapatid, sa Panginoon. Sa oras man na tayo man magtiwala man, dapat may pagsunod tayo sa Kanyang kalooban. Siyempre, kagaya nung hinalimbawa ko kayo na kagaya ng isang anak tsaka magulang.
na kapag yung anak ay nangingi sa nanay ng pera, pambili lang ng assignment, project. Pero hindi naman sumunod. Nung inutusan na bumili lang ng suka, bumili lang ng toyo, bumili lang ng sibuyas, mamamalengke lang, halos hindi ka na sumunod. Hindi na tuloy. Katuloy ka na sa tatapat ka. Kailangan magpakasipag para bigyan po tayo ng ating magulang. Ganun po mga kapatid. Kaya lagi tayong manatili sa Kanya, ating panatili natin sa ating puso yung Kanyang mga salita. At sinabi naman doon, hingin natin ang anumang nais natin na gusto nating hingin. Matutupad yun para sa atin, basta mas pinakakailangan doon, manatili tayo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Yun talaga ang kailangan mga kapatid sa Panginoon. Yun ang mas pinaka-the best. Amen po ba? Kaya salamat po, sa Diyos po ang papuri. Amen. Na? Salamat sa itong Wednesday po natin ay para itong training, no? Training, ina-exercise tayo na mag-share, mag-preach ng Word of God. No? Kasi pag tayo ay nag-share ng Word of God, parang lalo tayong nagpapakabait, nagpapakabuti. No? Kasi nagsishare ka. No? Kaya importante nagsishare ka ng Word of God para hindi masasabi na silent Christian ka. No? Kasi pag hindi ka nagsishare ng Word of God, parang wala kang pagkakaiba. No? Sa noong una at ngayong Christian ka na, parang walang pagkakaiba, no? Dapat ay nagkakaroon talaga ng pagbabago, no? Na kikilala natin ang ating mga sarili na nagkakaroon ng pagbabago. Ano ba ang nabago? Na? May nabago na ba sa buhay natin? Na? Kaya ito kasi ay requirements ng Lord. Na? Kailangan po may nababago sa ating buhay. Na? Ang ganda ng topic na sa nabahagi sa atin si kapatid na Juicy, no, na how to, ano yung kapatid? Finding peace in the midst of trials. Finding peace in the midst of trials, no? O troubles. Kaya paano tayo makasumpong ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok o kaguluhan sa buhay, no? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, dito na lang sa John 14:27, yung verse na i-highlight ko na kinuha ni Sister Juicy. John 14:27, ito ang sinasabi ni Jesus sa atin. No? Galing to kay Sister Juicy. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So, ang kapayapaan na binibigay ni Jesus ay hindi katulad sa kapayapaan na binibigay ng mundo. No? Dati sa Mindanao, sabi niya, pag ibigay yung bangsa muro, no, ay kapayapaan na. Magbigay na ito ng pang walang hanggan na kapayapaan, sabi ng mga kapwa natin na Muslim, no? So ngayon ibinigay nga, no, ni Presidente Gloria Arroyo, ibinigay, no? So sa palagay mo kaya kapatid sa Panginoon ay mapayapa na ang mga tao na nandoon, no? Dito sa atin, dito tayo sa Montalban, no? Hindi tayo alipin, no, ng anumang pananakop ng mga terorista.
Sa palagay nyo ay nasa atin na ba ang kapayapaan? No? Ang kapayapaan, bakit inalis mo doon? No? Oh. Ang kapayapaan na sinasabi ni Jesus ay hindi tulad sa kapayapaan na ibinibigay ng mundo. No? Alam niyo, pag tayo ay may tunay na pananampalataya na sa Panginoon, ibang kapayapaan ang ating nararamdaman. Talagang kakaiba, no? Bagay ako ay namulat sa magulong pamilya, no? Kaya nung ako sumampalataya kay Kristo, parang guminhawa ang aking damdamin, no? Tapos pati ang aking pamilya, sabi ni tatay, parang nagkaroon daw ng gulat, no, sa aming pamilya. No, kakutay, kamusta na kayo dyan? Ay, sabi niya, parang nagsawa na ang problema. No? Ako lang ang sumampalataya kay Lord, no? Nung ako'y sumampalataya sa Panginoon, seryoso talaga. No? Talagang kakaiba ang aking pagbabago na naranasan nung ako'y tumanggap kay Jesus. No? Talagang ikinahihiya ko ang aking sarili. No? Dahil wala akong ginagawa para mabigyan ko luwalhati ang Diyos, dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay, nagbigay ng kompletong katawan, kompletong paningin, maliwanag na pandinig, no? At karunungan, no? So, wala akong ginagawa para maluwalhati ang Diyos, mabigyan ko ng matamis ng ngiti ang Diyos. Nung ako'y sumampalataya sa Panginoon, sabi ko, hindi ako karapat-dapat mabuhay kasi sa kakabasa ko ng Biblia, napag-unawa ako ang dahilan bakit nilikha ng Diyos ang tao para sambahin ng Diyos. Hindi ko sinasamba ang Diyos, ngunit ako'y laging nagbibisyo. No? Lagi akong sinungaling, lagi akong palamura. No? Lagi akong nanlalait. No? Nakakahiya ang aking buhay. Ang kapatid sa Panginoon. No? Kaya nga, ingatan natin ang ating mga sarili, no, mga kapatid, no? Last Sunday, no, I will confess my sin, no? Kaya ako naiyak kay Lord. Nagkasala po ako, mga kapatid. No? Kasi bumili ako namalingki ako ng maaga, no? Tapos dinaanan ko to sa kanila. No? Kasi maaga sinusundo ng ibang grupo. Ngayon, buti naglakad na lang sa papunta, kita ko sa jaga ko, sige, buritso ka na doon, mamalingki na lang ako. No? Namalingki ako. Pagkatapos ko namalingki, may dala akong pandesal dito. No? Ngayon, titingnan yung palaman, eh, marami pa o yung nasa loob ng garapon, yung anong palaman yun. Ubus na agad. No? Kaya, kakain sana yung iba, wala ng palaman. Bakit? Ang dami pa naman yun, no? Punong-puno pag, may pinagagawa nyo pag nagpalaman kayo. Marami pa sa tinapay ang palaman na ginagawa. Sabi ngayon ni kapatid, no, na Miriam, no, na ubus na yung palaman. Oh. Sabi ko, ayaw mo na, no? Oh, ngayon, no, napunta sa San Bato na ako'y sinirmonan. No, sabi ko, huwag mo akong sisirmonan, linggo ngayon, mababago ang aking puso, no, yung sit-up na aking puso. No, sabi ni kapatid, hindi naman sermon yun, kasi ganito, di ba sermon pa rin yun? No, kahit man sumama ang loob ko, no, kaya habang ako nag-iiwa ng merkado dyan, magluluto ako ng adobo. Nilakasan ko. Nabali yung kusilyo. Wala na ako mahiwa magamit ngayon. Nainis ako eh. Kaya sabi ko, nagkasala ko kay Lord. No? Kaya hindi mabuti ang aking puso. No? Kaya sabi ko, pag araw ng linggo, Sabado, yan iiwasan na ayaw ko na magkasumama ang loob, magalit, no? Yun ang kasalanan ko, mga kapatid, no? Kaya minsan, no, tama ang ating sinasabi, pero nadadamage natin yung isip ng iba.
No? Kaya mag-iingat kayo sa pananalita. Minsan kahit tama yung sinasabi mo, pero yung tono ng pananalita ay iba. Iba ang iba ang dating. No? Pag sabihin sa iyo na, sabihin sa iyo na ay Rizalin, magsimba ka na. Well, Rizalin, magsimba ka na! No? Iba yun, di ba? Iba ang dating doon, di ba? So, tulad yung nanay na sinulatan yung kanyang anak. Nagsumulat yung kanyang anak. No, sa nanay. Yung nanay pala hindi marunong magbasa. Sabi nung anak ay nagsulat, Nay, ubos na po ang aking allowance, padala niyo po ako ng pera, may project po ako na bibilhin. No? Sabi doon sa sulat. Ay hindi pala marunong magbasa yung nanay. Ngayon, malungkot yung nanay kung ano yung nakasulat, hindi niya alam, ang lungkot. No? Ngayon, dumaan yung kanyang kumari na nagmamadali. Sabi niya, oy, Mari! No? Sandali lang, Mari, nagmamadali ako, hinahabol ako. Ay, sandali lang, Mari! Sandali lang, hindi nagmamadali nga ako eh. No? Ano ba naman, nagmamadali ako, sabi nung kumari. No? Sabi niya, sandali lang. No? Pwede mo bang pakibasa mo itong sulat ng anak ko? Hindi ko alam. No? Akin na nga! Sabi nung kumari. No? Ay, nanay, padalan mo ako ng pera dito, may pambibili ako ng project. Tapos. Hindi, yung nanay, nalungkot. Iyak. Iba na talaga ang mga bata ngayon. Wala nang respeto sa magulang. Humihingi na lang, ganun pa. No? Di lungkot na lungkot yung nanay. Ngayon, nakaupo sa tabi ng daan, lungkot na lungkot, umiiyak. Sabi ngayon ng isang kumari dumaan, oy Mare, anong nangyayari sa iyo dyan? Bakit? Ang lungkot-lungkot mo dyan. Hindi umiimik yung nanay. Ano yung hawak mo? Ano yung nasa kamay mo? Ito, Mare, sulat ng anak ko. Iba na talaga ang mga bata ngayon. Sabi gano'n. Akin nga, babasahin ko. Sabi niya, magandang araw po, nanay. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. No? Nay, pwede pa padala niyo po ako ng pera kasi may bibilhin po ako na project. Maraming salamat po. No? Lubos na gumagalang, Emma. Magalang naman pala. Bakit kanina galit? Sabi gano'n ng nanay. No? Kaya, kahit minsan tama yung ating sinasabi, basta mali ang tono ng ating pananalita, nakakadamage ito, mga kapatid. Kaya, sa loob ng tahanan, tingnan natin, baka hindi tayo nakakapag-motivate ng tao, baka dinadamage natin ang isip ng iba, sa halip na nag-i-encourage tayo, nagdi-discourage pala tayo ng tao. Kaya, sa ating topic na sinasabi, in this world, ye have tribulation. But, sabi doon sa 16:33, sinabi ni Sister Jo kanina, ng John chapter 16 verse 33, in this world, ye have tribulation. But, be of good cheer, I overcome the world. Yan ang sabi ni Jesus. John 16:33, ano nangyayari sa iyo, Long? Late ka na nga, lagi ka. Absent ka pa rin sa isip. Sabi niya ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, tinaig ko ang sanlibutan. Pakilagay mo sa English. Ang sabi dyan, dito tayo magtatapos, and these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Lahat ng mga bagay na ito ay tinuro ni Jesus para magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating pananalig kay Kristo. Sa ating paniniwala kay Kristo, magkaroon tayo ng kapanatagan o kapayapaan. Bakit? In this world, ye have tribulation. Mayroon talagang kaguluhan, mayroon pag-uusig. Mayroon tayong haharapin na panganib o kahirapan dito sa lupa. But, be of good cheer. I have overcome the world. Lalagpasan pa ba natin ang kahirapan?
pag-uusig na naranasan ni Kristo. Ay, sabi ko sa Panginoon, nung ako'y nakaranas ng pananakit, binato, minartilyo, hinampas ng hollow blocks. No, nag-iinayang ako doon sa damit ko, yung maganda kong damit noon. Gusot mayaman yun eh. Yung aking barong na puti, nag-iinayang ako doon eh. No, napunit. Sayang na sayang ako doon. Lungkot na lungkot ako kasi pag sinuot ko yun, mukha rin akong mayaman. Sabi ng mukha akong ayamang. Ayabang pala. Sinusuot ko yun. No? Gustong-gusto ko, parang feeling ko, ang sarap ng pakiramdam ko pag sinusuot ko. No? Ngayon, nasira. Kasi sinasaktan ako habang ako nangangaral. No? Sabi ko, ba't ko naman naranasan ito? Parang wala naman akong nakitang mali sa mga pangangaral ko. Wala naman akong pinangangaral na relihiyon. Si Jesus naman ang pinangangaral ko. Bakit ako naman nakaranas nung basahin mo ang Roma 16:16. Sabay sunto. Sabay hampas yung martilyo. Para magmi-memorize muna ng verse. Basahin mo ang Roma 16:16. Hampasin ako ng martilyo. No? Mga kapatid sa Panginoon. No? Tataka ako. Kasi dahil doon sa pangangaral ng mga ministro o pastor na idinidin sa kanilang utak ang labas sa kanilang relihiyon, walang kaligtasan. Ang nasa loob ng kanilang relihiyon, siya lamang ang ligtas. Kaya tingin nila, pag hindi ka kaanib ng kanilang relihiyon, kaaway ka. No? So, dahil sa pangangaral eh. Pero subukan mo magbasa ka ng Biblia. No? Kaya nga sabi ko, nagtaka ako eh. Tingnan mo yung mga pangangaral ng mga saksi. Grabe ang pagka-faithful nila sa kanilang pananampalataya. Pero pag in-examine mo, mali. Oh? Ayaw maniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Grabe yung espiritu na bumabalot sa utak nila. Ipaglalaban ng patayan. No? Sabi ko, talagang may espiritu, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, no? Sa Bible, sa 1 John, chapter 1, verse 4, chapter 4 pala. 1 John, chapter 4, verse 1, tama mo ba? No? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Huwag kayong maniwala kaagad sa mga espiritu. Sa mga nangangaral na napapakin nyo. Huwag kayong maniwala. No? Bakit? No? But try the spirit. Subukin ninyo. Ito ba'y sa Diyos? Ang problema, paano nyo masubok ang espiritu dahil malayo din ang puso nyo sa Diyos. No? Kaya kailangan nakaangkla sa Panginoon para ang Holy Spirit ang magbigay sa inyo ng power to discern ito bang espiritu ng pastor na yan ay sa Diyos o espiritu ng Antichrist o false prophet yan. Ang sabi dyan, no? Whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world. No? And ang sabi dyan, next verse, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Kaya ang bawat espiritu na nagpahayag si Kristo, naparito sa laman sa Diyos yan. Pero pag sinabing tao lang si Jesus, hindi sa Diyos yan. Dapat nagkatawang tao si Kristo. Yan ang sabi ng Biblia at ang sabi sa verse 3 dyan. No? Ang sabi sa verse 3. No? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Antichrist so yan eh. Yung hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, na si Kristo na parito sa laman, Antikristo po yan. Ang ganda-ganda ng pangalan, pero sa Biblia, Antikristo po yan. Hatakin nyo na yung mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo. No? Antikristo po ang tawag ng Biblia dyan, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka naniniwala si Kristo na parito sa laman o nagkatawang tao. Tao lang si Jesus sa'yo. Mga kapatid sa Panginoon, ano po ang sabi ng Biblia?
Sa John chapter 1 verse 1, no? John chapter 1 verse 1, anong sabi diyan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa 14, ang sabi diyan, pagdating sa 14, kapatid, and the Word was made flesh and dwelt among us, and He beheld His glory, the glory of as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya nga tayo naniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At pag hindi ka naniniwala doon, Anti-Kristo ang tawag sa iyo ng Biblia. Kaya nga pagdating sa verse 10, akit mo sa 10, ano sabi dyan? Ang Lord, no? Sabi dyan ni Jesus, kay Jesus, no? He was in the world. Si Jesus nandito sa lupa, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Ang mundo nilikha sa pamamagitan niya, no? At siya naparito sa sariling kanya, ngunit hindi siya kinilala ng mundo. Ano sabi sa 11? Ano sabi dyan? Linawin natin. Sabi dyan, no? Tinan mo. 11, no? He came unto His own. No? Si Jesus, pagmamay-aris ni Jesus ang mundo. And His own receive Him not. Pero ninyo yan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya pag tayo, paniniwala natin, si Kristo ay talagang laman lang, hindi ka makakarating sa Panginoon. Bakit? Si Jesus ang Diyos sa langit eh. Ha? Anong sabi ni Jesus, mga kapatid sa Panginoon? Revelation chapter 21, verse 7. Anong sabi ni Jesus dyan, mga kapatid sa Lord? Revelation 21, verse 7. Ang sabi diyan, no? He that overcome shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Si Kristo ang nagsasalita dyan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya pag hindi mo tayo naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus, hindi ka pwede sa langit dahil si Jesus ang Diyos doon. No? Mayroong Father, mayroong Son. No? At ang sabi ni Stephen, si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos. God sit on the throne, and Jesus is in the right hand, is in the right hand of God, is in the right of God. No? Doon yun sa Acts chapter 7, mga kapatid sa Panginoon. Nung si Stephen ay binabato, no? Doon sa mga last verse ng Acts chapter 7, tumingala sa langit at nagsabi, huwag iparatang sa kanila ang parusang ito. At nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono at si Jesus na sa kanan. Mga kapatid sa Panginoon, no? Kung ang paniniwala natin kay Kristo ay tao lang, hindi ho tayo maliligtas. Dahil sinasabi po ng Biblia, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ha? So, salamat sa Panginoon. Tumayo tayong lahat at gumagabi na. Pagkaabutin pa tayo ng umaga. No? Salamat kay Lord. Aawit tayo sa Panginoon, no? Anong mga prayer request natin, no? May ano pa pala sana tayo, no? Sa susunod na lang. Awit na lang tayo kay Lord, no? Anong mga panalangin ninyo, mga kapatid? Anong mga prayer request ninyo? So, habang tayo kumakain, doon na lang tayo mag-fellowship, na? So, prayer natin, ang ating anniversary at ang ating mga tagapagsalita. No? At yung mga pag-aaral ninyo, panalangin natin, no? Nakapag-isip na ba kayo ng mga kurso ninyo? Hindi pwedeng hindi alam ang kurso, ha? Kaya kailangan, no? Kasi ngayon parang lumalakas ang AI. Mag-isip kayo ng kurso na hindi kaya ng AI. No? So, tayong nurse siguro hindi kaya ng AI yan eh. No? Tapos yung sabi ko yung pagiging architect kaya na ng AI, no? Kaya ng AI no, mag-drawing, no? Pero yung mag-alaga ng baby hindi ko sinasabi mag-asawa kayo mag-alaga ng baby. Hindi ganoon, ha? So mag-isip kayo ng kasi nga si Joyce na sa call center napapawasan ang kanilang trabaho dahil AI na ang sumasagot. No? Sumasagot ng call. Kaya mag-isip tayo ng mga kurso na
Sa mga lalaki, marami mga technical works eh. No? At in demand sa ibang bansa, no? Yung mga technician, welder, ganyan, carpenter. So, salamat, no? Kaya sa mga kababaihan, no? Mag-isip kayo ng mga kurso, no? Na hindi gaanong magiging komplikado. Sige, salamat sa Panginoon. At ano ang ating awitin? Katapatan mo, Diyos. Ano? Katapatan mo, Diyos. Ano ba? O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay puti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Witan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan. At pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Diyos! Napakabuti mo! Di ka bago. Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti! Napakabuti mo! Ang iyong likha'y luluwalhatin ka. Napakabuti! Napakabuti mo!
ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa mga mensahe ng inyong mga tagapagsalita. Kami ay pinagpala sapagkat sa pakikinig namin ng inyong mga salita, kami ay nililinis. At ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan ay lalong napapalapit sa inyo. Ang aming mga lakas ay nare-renew. Ang aming pagtitiwala at pananalig ay lalong napapalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Ang inyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Ang aming panalangin, maging malakas kami, mapanatag, sapagkat kayo ang nangako, in this world, mayroon kaming tribulation. But be of good cheer, you overcome the world. Panginoon, sa mga prayers ng bawat isa, anuman ang panalangin na nasa puso ng bawat isa ninyong masumpungan, panalangin ni Sister Josie, kapatid na Adina, at maging Sister Edna, I pray for them. Sa mga young people, kay Rizalyn, kay Clarice, at kay Jaira, kay John Lloyd, kay Vince, ay kay kapatid na Miguel, I pray for them, Panginoon. Pagpalain sila, gawing matagumpay ang kanilang mga buhay. Hangad ko, Panginoon, ang kanilang buhay ay magiging pabuti. Pabuti na ng pabuti. Pabuti na ng pabuti sapagkat kami mayroong Diyos na makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay sa ibabaw ng sanlibutan. Panginoon, ilagay ninyo sa panatag at kaayusan ang aming buhay, safety at kaligtasan, Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, pagpalain ninyo ang inyong mga anak na nagtitiwala at nananalig sa inyo, Panginoon. Salamat po. All the praises and glory, Father in heaven, we bring back to you. Sa ngalan ng Panginoong Yesus at kaisa ng Santong Espiritu, lahat ng papurit pa sa salamat, tanging sa inyo lamang, O Diyos. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you, Panginoon, sa pagkain na aming pagsasaluhan. Bendisyonan nito at maging kalakasan ng bawat isa sa amin in Jesus' name. Amen. Ano po? Ano?